Hello po. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa sa mga Filipino cultural heritage. Ang Intramuros o ang Walled City ay isa sa pinakamatandang distrito sa Maynila na itinayo noong 1571, lalo na ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang Intramuros ay naging sentro ito ng relihiyoso, pampolitika at militar na kapangyarihan noong ika-16 na siglo, nang ang bansa ay nasa ilalim ng kontrol ng Espanyol. Tanging ang Espanyol at Mestizo lamang ang pinahihintulutang tumira sa Intramuros. Malinaw na hindi na ito ang kaso ngayon. Sa loob ng malawak na pader na naka-enclosure sa Intramuros ay may 51 na block na sumasaklaw sa kabuuang lugar na humigit kumulang 66 na hektarya. Meron itong 7 gateway sa paligid ng mga pader na nagbibigay daan sa loob o labas ng lungsod. Ang distrito ay naglalaman ng maraming ospital, kwartel ng militar, paaralan. Meron din dito 12 na simbahan at palasyo ng gobernador. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Intramuros ay ginamit bilang garrison at pasilidad ng mga bilangguan ng mga Hapones. Ngunit ang pagbobomba ng alid ay nagresulta dito at iba pang bahagi ng Maynila na lubhang napinsala at nawasak. Sa pagtatapos ng digmaan ay pinangasiwaan ng US ang lungsod. Pero sa ngayon, ang nangangasiwa dito ay ang administrasyon ng Intramuros na nilikha sa pamamagitan ng Presidential Decree number 1616 na nilagdaan noong 1979. Ang tungkulin ng IA ay paunlarin, pangalagaan, pangasiwaan at itayo muli ang mga gusali at istruktura, pati na rin ang mga kota ng Intramuros. Hello everyone, my name is Randy from Bismarck. So, sa video na to, pag-uusapan natin ang historical ng Vigan City. So, bago naging Vigan City, ang pangalan ng lungsod ay Vigan. Ang Vigan ay isang maliit na bayan na itinatag noong ika-16 na siglo. Sa panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas, ito ay matatagpuan sa probinsya ng Ilocos sa hilagang bahagi ng Luzon. So, noong 1572, ang Vigan ay naging isang encomienda o teritoryo na pinamunuan ng isang enkomendero na siyang tinatawag ng korona ng Espanya. Sa lugar na ito, dito nagsimula ang impluwensya ng Espanyol sa arkitektura or kultura na pamumuhay ng mga tao. Kaya noong 1758, ang Vigan ay naging isang pueblo o bayan. Taong 1994 naman ito ay naging lungsod at tinatawag na Vigan City. Kaya upang makilala ito bilang isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Pilipinas na may maayos na napapanatiling Espanyol na arkitektura. Kaya mula Vigan, ito ay naging Vigan City sa isang UNESCO World Heritage Site na kilala sa buong mundo dahil sa unikong kombinasyon ng Pilipino, Chino at Espanyol na impluwensya. Kaya ang Vigan City sa Pilipinas ay isa mapang-akit na timpla ng kasaysayan, kultura at alindog. Ang mga cobblestone na kalye nito na nilinya ng maayos na arkitektura kolonyal na Espanyol ay
humahandong ito sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Kaya habang naglalakad ka sa mga lansangan, ang mga eleganteng bahay na ninuno na pinalamutian ng masalimuot na detalye at makulay na kulay ay tumatayo bilang tahimik sa mga saksi sa mga siklo ng kasaysayang ang tunog ang mga hoops clopping sa semento. Kaya habang dumaraan ka sa tradisyonal na mga karwahe na hinihila ng kabayo ay nagdaragdag sa mga nostalgic. Hello, I'm Marby Ramos. Welcome to the Queen City of the South, Cebu. Now, let's talk about the cultural heritage of Cebu City. Cebu may be known for the impressive beaches, but if you look beyond the shores and deep its heart, you will see a rich history and tells a beautiful tales. In particular, the Queen City of the South, as a Cebu City, is often is home for many heritage sites that date back to the Spanish colonial period. Now, let us take a look at Cebu's route. The Cebu Heritage Monument depicts the major significant events in Cebu. From the time of Rahang Mabon, the beautification of San Pedro Calunsot, the Spanish invasion, and the other major events in the history of Cebu. The Yap San Diego Ancestral House is considered as the one of oldest residential house in the Philippines. In Lapu-Lapu City, there lies a popular heritage village site called Mactan Shrine. Its rich history is not just well known in the Philippines, but throughout the entire globe as well. It holds the story of famous expedition led by Ferdinand Magellan, who was the first to circumnavigate the world. Cebu is more than just all the places we have mentioned. There are also more historical sites to visit too. Your Cebu trip won't be complete if you not experience a vibrant fun-filled in Sinulog Festival. In Cebu, every January, Sinulog or the Santo Niño Festival is the annual religious and cultural celebration in Cebu. It is thought to be the first of the most well-known festival in the Philippines. The delicious cuisine and the delicates in Cebu are the one of the most prized when they are traveling here. Lechon can be almost seen in every Filipino parties and deemed a matter of pride of the Filipinos. By reputation, the Cebu lechon, considered as the tastiest and the crispiest, with such a flavorful meat and that condiments or sauce are typically not necessary anymore. Puso is definitely a Cebuano thing. It is simply just rice placed in the inside triangular casing made of woven palm leaves and cooked. It makes eating rice easier, but plus
as simple to clean up. Siomai Satisa is the Cebuano version of steamed Chinese pork. Puto in Cebu is different from the various stickers in the other parts of the Philippines. Puto also refers as puto maya in the steamed sticker ice mixed coconut milk. Cebu puto is usually comes from the sushate, a hot chocolate drink made of tamida and the dried pulverized cocoa seeds. Hi everyone, I'm Arjun Rajo from BSED Math 1A. Ang tinikling ay nagmula sa pangalan ng ibon. Ang pangalan ng ibon ay tikling. Doon kinuha ang pangalan na tinikling. Ang tinikling ay yan yung traditional dance dito sa Pilipinas. And then, ang tinikling is may dalawang tao na naglilid kung paano gagamitin yung dalawang bambus. Sila yung gumagamit para makagawa, at ang karagdagan, ang tinikling ginagamitan din ng Radulia music. Parang gitara siya para maganda at maayos ang pagkaka-perform dahil sa music. Isabay nila yung music sa pagsayaw ng tinikling dance. And then, sa tinikling dance is ginagamitan nila ng locomotor movement. Nandoon na yun yung sliding, jumping. Good day, teacher everyone. My name is Rolly Pensacala from BSED Math 1A. Let's talk about the cultural heritage of Zamboanga City. Zamboanga City it's a cultural harmony where various ethnic communities coexist and contributes to the vibrant tapestry of the city. The Chabacano language, a unique Spanish-based Sierra is spoken by many Zamboangueños. The city multicultural identity. The Zamboanga City it is also known as the Latin City in the Philippines. Zamboanga City, known for its old Spanish port or Port Pilar, a tourist destination, beside being considered as highly urbanized and independent city in the region. It is also known as a third character. It is also known as a third older charter city in the Philippines. In 2006, Zamboanga City was relevant from City of Flowers to Asian Latin City. Zamboanga City is often Asian Latin City, partly because the Chabacano language, a Spanish-based Sierra is common, and partly because it shares other Spanish traditions. Its event has a same patron, saint, or Spain, Our Lady of the Pilar. Zamboanga City, it is a lot of cultural heritage and cultural and religion, including na po dito yung Muslim, Christian, Tausug, Samal, etc. And Zamboanga City known as the only Latin city in the Philippines. Good day everyone. My name is Jason M. Manito from BSED Math 1A. Sa araw na to is pag-uusapan natin
Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito sa Zamboanga City. Ito yung lugar na naging kanlungan ng mga tao na may takot sa Diyos at may mga matitibay na pananalig at naging instrumento din ito upang magkaroon ng bagong pag-asa. Ito yung tinatawag na Real Fuerte de San Jose o mas kilala natin ngayon sa tawag na Fort Pilar Siargao. Alam niyo ba na mahigit 3 siglo na ang nakalipas noong ipinatayo ang makasaysayang kuta ng mga Espanyol? Yung tinatawag na Real Fuerte de San Jose. 1635, inaprobahan ni Juan Cerezo de Salamanca ang kahilingan ng mga Jesuitang obispo kay Pedro sa Cebu, na noong ay gobernador na namuno sa Pilipinas mula sa 1633 to 1635. Ang pagpapatayo ng kutang bato bilang depensa mula sa mga mananakop mata at mangdirigmang Moro sa panahon na hindi pumayag na magpasakop o magpa sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Espanyol na patuloy lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ang Real Fuerte de San Jose ay plinano o inilatag ni Melchor de Vera, ang kauna-unahang inhinyerong Jesuita na nagplano at nagpatayo ng kutang Real Fuerte de San Jose, or mas kilala natin ngayon na Fort Pilar Siargao. Noong Hunyo 23, 1635 na siyang araw din na pagtatak ng Zamboanga bilang isang lungsod. Ang Zamboanga noon ay kilala bilang sa pangalan na Jambangan. Ang Jambangan ay hango sa salitang tausog at sa mabangingi na ang kahulugan ay halaman. Ang pagpatayo ng kuta sa ilalim ng pamumuno ni Sebastian Hurtado de Corcuera, na dating gobernador ng Panama. Dahil sa hindi sapat ang mga manggagawa, ang mga Pilipino na nagmula sa Cavite, Cebu, Bohol, Panay at ay itinapon para tumulong sa mga Kastila, Mexicano at Peru. Sa pagpatayo ng kuta, ito rin ang panahon na minarkahan ang Chavacano bilang isang pidgin na kalaunan na naging isang ganap na Creole wika sa mga Sambongueño. Para sa kaalaman ng lahat, ang pidgin ay isang variety ng wika na walang formal na struktura, binabasang nobody native language ng mga dayuhan. Ito ay ginamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawang magkabilang wika. Sila ay walang common wika na ginagamit. Umaasa lang sila sa mga makeshift na salita o pansamantalang wika lamang upang maintindihan ang isa't isa. Ang Fort de San Jose ay muling sinalakay noong 1646 at kinalaunan ay inabandono ng tropang Espanyol at bumalik sa Manila noong 1662 upang tumulong sa pagkikipaglaban kay Koxinga. Noong taong 1664
1869 muling itinayo ng mga misyonaryong Huerta ang kuta matapos muling wasakin ng mga pirata at traders, at pinalitan ang pangalan bilang Rio Fuerte de Nuestra Señora la Virgen del Pilar de Zamora bilang parangal sa patron ng Birhen ng Espanyol. Ay muling sinalakay ang kuta ng hari ng bulik ng Maguindanao kasama ang 3,000 kapanalit nitong Moro. Ngunit matagumpay pa rin dinipensahan ng mga Espanyol ang kuta. At noong 1798, binomba muli ng British Royal Navy ang kuta, ngunit muli itong nadipensahan at napatunayan na matatak upang maitaboy ang pag-atake. At noong 1734, ang imahe ng mahal na Birhen ay inilagay sa taas ng kuta ng silangang pader. Ginawa itong panlabas na dambana na may altar. At alam niyo ba na hindi lamang labanan ang nangyari dito dahil nagpakita ang mahal na Birhen Maria. Kita ito sa isang sundalo noong Disyembre 6, 1734 sa tarangkahan ng lunsod. Panang sundalo ng minto ito, ngunit nang makita ito bigla siyang lumuhod. At hanggang ngayon, ang Fort Pilar siya patuloy pa rin dinadayo ng mga turista na nanggagaling sa mga iba't ibang bansa. Ito ang nagsisilbing puntahan ng mga tao na may problema at gustong humanap ng sagot sa kanilang mga katanungan. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat.